mapagpala at maaraw na umaga na po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan niya po natin ang Diyos. Amen. Sabi nga, hindi po magtatagal ang ulan. Amen. So, sisikat at sisikat din po ang araw. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. At tayo po ay magsisimula na sa gawain ng Panginoon. So, basahin ko lang po yung devotion sa umagang ito dito sa ating daily bread. Sabi po dito, idinadalangin ni Pablo na ang mga nagtitiwala kay Jesus sa Efeso ay mapuno nawa ng pagmamahal ng Diyos. Idinalangin din niya na maunawaan nila at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Idinalangin pa niya na mapuspos nawa sila ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Tulad ng mga taga-Efeso, nais ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang walang hanggang pagmamahal kahit na may pagkakataong hindi natin ito lubos na maunawaan. Di po ba? Maranasan din nawa natin ang nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos. Manabik tayong lumapit sa Diyos na siyang magpupuno ng pagmamahal sa ating puso at magbibigay ng kabuluhan sa ating buhay. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Tunay na napakabuti niya sa ating mga buhay at ang nais lamang niya ay sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay magsisimula na sa kanyang gawain. Pangunahan po tayo ni Inang Lourdes sa opening prayer at ng worship team. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, Father God. Welcome here in this place, O God. Tuloy ka namin inaanyayahan sa dakong banal na ito, Panginoon. Tuloy na puspusin mo, Panginoon, ang puso ng bawat mga anak mo, Panginoon, sa araw na ito. Yes, O Jesus. Hallelujah, Father God. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. We will live to love you, God. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you.
satisfy my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you, will trust in you, God. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Oh, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Oh. Tayo po'y manalangin. Diyos amang banal na nasa lahat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito, Lord. Maraming po salamat sa kabutihan mo po sa aming buhay. Sa buong buwan nagdaang Hulyo na nandun po yung natagpos po namin ng maluwalhati, na nandun po yung patuloy na buhay, kalakas at kagalingan na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa aming Panginoon, Lord. Patuloy po namin dalangin sa iyo sa umagang ito, Panginoon, na apurmero po ng buwan ng Agosto, Panginoon. Ito man din po buwan ng Agosto, ipagkakaloob mo rin po sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, ang patuloy na buhay, kalakasan, kagalingan, Panginoon, na yun po ang aming maranasan, Panginoon, sa buong buwan po nito ng Agosto, Panginoon. At yun po, Lord, nakasapatan mo sa buhay ng bawat isa ang siya po naming maranasan at pagpo-provide mo po sa lahat po ng aming pangangailangan, ang ipagkaloob mo po sa buong buwan nito ng Agosto, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, nagpapakumbaba po ang bawat isa sa amin. Hindi po kami nakaabot sa iyong panuntunan, Panginoon. Patawarin mo po kami at ang aming pagkukulang, ang aming mga kahinaan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. At patuloy po namin dalangin sa umagang ito, Panginoon, sa lahat ng itatayo mo. Patuloy na ikaw po ang manguna, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon, lalo na po sa maghahatid ng banal mong mensahe, Panginoon, sa umaga pong ito. Patuloy na kalakasan, Panginoon, at kagalingan, kalusugan ng katawan ng pagkaloob mo. Patuloy mo po siyang magamit, Panginoon, hindi lamang po dito sa aming barangay, sa marami pong lugar, Panginoon. Lord, thank you. Tunay po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, na hindi mo po kami iniiwan, ni pinababayaan mo, Panginoon. Lord, patuloy sa mga wala pa po rito, na aming mga kapatid, Panginoon, patuloy, God, na idako mo ang kanilang pangyapak sa lugarin po ito. Magkasama-sama po kami magpupurit, magpapasalamat sa dakilang pong pangalan. Lord, sa ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Patuloy po nating palakpakan ang ating makapangyarihang Diyos. Amen. At ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri para sa Kanya. Patuloy po nating purihan ang ating Diyos na buhay. Ako ay narito ngayon, naghihintay, kasama sa presensya mo.
Nananabig kami, O Diyos. Nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Amen! Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay at sisigaw po tayo sa kagalakan. Ikaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumulag ng mataas, sa galak ay sumigaw. Ikaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumulag ng mataas, sa galak ay sumigaw. Sumigaw sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Mga kamay taas, lumulag ng mataas, sa galak ay sumigaw. Mga kamay taas, lumulag ng mataas, sa galak ay sumigaw. Sumigaw! Amen! Hallelujah, Father God! Napakasarap magpuri sa iyo, O Diyos. Napakasarap na itaas ka, Panginoon. Kaya patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kang inaanyayahan, O God, sa dakong banal na ito, Panginoon. O God, sabi mo nga, Father God, sa iyong salita, papuspos kami ng kapuspusan ng Diyos. At ngayong araw na to, Panginoon, ay mapupuspos kami ng iyong banal na Espiritu, O God. Kaya patuloy kaming aawit sa iyo, O God. Oh, Jesus. So God. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na
napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Purihin ka. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng mga dagat, o Diyos, kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong tingin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong dinggin, kalakip ng awitin. Purihin ka, Ama, ibinatas ka namin. Wala kang katulad, napakabuti mo. Hallelujah. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko, ito ay mamalangin sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko, ito ay mamalangin
ka namin. Hallelujah, hallelujah. Ika'y maranasan, ika'y mabuti, ikaw ay tapat, napakabuti mo. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah, hallelujah, Lord. We thank you, Father. We worship your name. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa matagumpay na buwan ng July, O God, na iningatan mo kami, O God, na ginabayan mo kami, Panginoon. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal mo, O God. At naririto kami ngayon, sinimulan namin ang buwan ng Agosto na to, Panginoon, upang purihin ka, upang sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, na itong buwan na ito, marami kang magandang plano, Panginoon, ang matutupad, Panginoon. Marami kang magandang plano, Panginoon, ang maihahayag, O God. Kaya, Panginoon, buong puso namin iniaalay ang aming puso, O God. Wala kaming ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, O God. Sa'yo namin iniaalay ang aming buhay, O God. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Lord. Hallelujah. Praise God. Patuloy po kami lumalapit po sa inyo ngayong pong umaga. We declare, O God, we are blessed. We declare we are saved, O Diyos. We declare we are healed. We declare we are anointed. We declare we are empowered in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa umagang ito na nasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, na kung paano nyo kami ibinilis ng buong buwan ng July. Ngayon din pong buong buwan ng Agosto, be-bless nyo kami, sasamahan nyo kami. We declare we are protected in the name of Jesus. We declare that Jesus is Lord sa aming mga buhay. We declare that Jesus is Lord sa aming pamilya. We declare that Jesus is Lord sa buong body of Christ. We declare that Jesus is Lord over the Philippines, over OFW, sa lahat po ng tao. Tanging sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama.
Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Salamat po, Ama. Iniligtas mo po kami. Salamat po, Ama. Pinatawad niyo kami. Salamat po, Diyos. Nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama. Naging tagapagmana po kami ng kaharian ng Diyos. May relasyon po kami sa inyo. Kami po nagpapakumbaba. Kaming lahat naririto, mga magulang at kabataan, maging ang mga nanonood sa kanilang tahanan, maging sa iba't ibang bansa. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na ibinigay nyo sa amin upang maging partner namin, gabay, patnubay, habang kami po ay nakikibaka sa bundong ito. We declare, we are overcomer, O Diyos. Sabi po sa 1 John 5:4, sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan ito at nagtatagumpay kami sa pamamagitan ng aming pananalig kay Jesus. Maraming salamat po sa magandang panahong ipinagkaloob niyo po sa amin. Kung may bagyo, tumitila rin. Kung may ulan, umiinit din, O Diyos. Kung may pagsubok man, nawawala din. At mananatili po kaming tapat na naglilingkod po sa inyo. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik na aming Panginoon Jesus. Gamitin niyo po kami ayon po sa aming kakayanan. Salamat. Hinuubog niyo kami ayon sa inyong disenyo. Kaya tanging ang hangarin namin habang kami po'y nabubuhay, paglilingkuran po namin kayo. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po at magandang umaga po sa atin lahat, sa mga nanonood po sa tahanan, maging sa ibang bansa. Tayo po ay patuloy po na nagtatagumpay. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan po ng atin pong Panginoong Jesus. Ano po? So, praise God. So, sabi po rito sa Kawikaan chapter 25 verse 15. 25 verse 15. Sa malumanay na pakiusap, pusong bato'y nababagbag. Ang keyword po rito ay nababagbag. Ano? Sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikayat. Amen. So, ang kukunin po natin dito ngayon pong umaga ay bagbag na puso. Ano ho? Sa ibang salita, broken spirit. Kaya yan po yung title po ng mensahe po natin ngayong umaga, broken spirit. Ano ba yung broken spirit para maunawaan nyo ito? Isa lang po ito, yung bagbag na puso. Ibig sabihin ng broken spirit ay yung bang ikaw ay kahit merong ganitong mga pinagdadaanan tayo sa buong mundo, satisfy yung buhay mo. Yung bang meron kang inner peace sa panloob. Amen? Di ba maraming taong natataranta, natatakot, nag-aalala. Pero ikaw ay kontento. Amen? Ikaw ay panatag. Ibig sabihin ay kumpiyansa ka sa buhay mo. Ibig sabihin po ng bagbag na espiritu, malaya ka. Yung bang meron kang sa loob yun eh. Ano, sa loob na hindi mo maipaliwanag, pero payapa ka kahit ang daming dumarating na mga balita, mga negative news, pero mapayapa ka pa rin. Amen? Ang tawag dyan ay broken spirit. Ano? At sa panahong ito, kailangan po ng mga tao po ay may ganyang kalagayan sa buhay. Ano? Kasi po pagka bagbag ang espiritu mo, una, marami ka pong magagawa. Amen? Nakuha niyo po ba? Marami ka ma-achieve. Marami ka ma-accomplish kasi payapa ka eh. Kasi minsan naman ang pumipigil po sa tao, kaya wala siya magawa, kaya hindi siya makahakbang, kaya hindi siya makatakbo. Amen? Ay yung bang ang kalaban niya mismo sarili niya. Amen? Ang dami bang karga-karga? No, para bang nakagapos ka, para nakakulong ka. Pero yung may broken spirit, kahit naka-lockdown tayo,
ay nakakagawa ka pa rin ng mga bagay na kalooban po ng Diyos. Nakukuha po natin kung ano yung broken spirit. Ano? At saka siyempre, pag broken spirit ka, siyempre nasa mundo pa tayong ito, subject pa tayo dito sa lupa, ang may broken spirit, madali magpatawad. Ano? Kasi po, ang tao, likas na may magkakamali sa atin, at minsan naman tayo nagkakamali din, ay pagka may broken spirit ka, madali ka magpatawad, at marunong ka rin namang humingi ng tawad. Amen. Kasi po, makapangyarihan po yung salitang, di ba, tinuturo ko po ito pagka nagkakasal ako, yung salitang I love you, makapangyarihan po yan. Yung salitang sorry, makapangyarihan po yan. Yung salitang thank you, makapangyarihan po yan. Amen? At yan po yung nangyayari pagka meron po tayong broken spirit. Ano po? At gusto ko po talakayin sa Bible, ano po, ang buhay po ni Joseph, ano ho? Kasi alam niyo po, ang buhay po kasi ni Joseph ay may similarity sa naging buhay po ng Panginoon Jesus. Bakit po? Ang Panginoon Jesus po, nung siya po ay magsimulang magministeryo, 30 years old. Ano po? Si Jose, nung mawalay po sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, ay edad 17. Amen? At nung siya po ay binigyan na ng approval ng Diyos, nung siya ay i-appoint ng Diyos bilang governor, 30 years old po siya. Na, di ba, may similarity. At tingnan niyo po sa mga karakter po sa Bible, iba ang naging buhay ni Joseph. Halos talaga magkatulad siya ng Panginoon Jesus. Wala po kayong mababasa kay Joseph sa istorya niya na nagreklamo siya, mga argumento, wala. Amen? Kaya paborito po natin ito si Joseph eh. Amen? So, at nakita ko, meron siyang broken spirit. Amen? So, alam po natin na ang broken spirit ay kailangan muna na maranasan mo yung brokenness. Ano po? Minsan talaga may maranasan muna tayong pagbabasag sa ating puso. Kaya minsan yung pagsubok ay inaalaw ng Diyos para mabasag ang ating puso, para magkaroon tayo ng broken spirit. At si Joseph ay napakatindi ng kanyang pinagdaanan. Amen? Papatayin siya, inihulog siya sa balon, tinukso siya, nakulong siya. Amen? Alam niyo po ba, bago siya naging governor, ay 13 taon na puro pagsubok. Parang sa panahon ngayon talagang binabasag ang kanyang puso. Amen? Ganon din po sa atin. Napakarami na po nating naranasan na pagsubok. Marami na tayong naranasan ng mga testing. Amen? Hanggang ngayon. Pero, sa kabila po ng mga pagsubok na yan, mga pinagdaanan natin, nababasag yung puso natin. Nagkakaroon tayo ng broken spirit. Yung bagbag na puso. Sanay na tayo eh. Di ba? Sabihin mo sa iyong katabi, sanay ka na eh. kaya ang kailangan lang naman talaga ay acceptance. Ano ho? Kapag tinanggap mo yung mga dumarating na pagsubok, diyan ka nag-uumpisa na maging malaya eh. Ano, na-accept mo na siyempre, inalaw ng Diyos yan. At alam naman natin na sa 1 Corinthians 10:13 na wala namang pagsubok na ipapahintulot ng Diyos sa atin na hindi natin makakaya. At kapag dumating na ang pagsubok na bibigyan tayo ng lakas, kaya mapapagtagumpayan po natin. Amen? So, yan po yung napakaganda po na naranasan natin na inaalaw naman po ng Diyos. Nababasag po ang ating puso. Nagkakaroon po tayo ng broken spirit. Kaya ngayong po umaga, may 3 puntos ulit tayo na pag-aaralan. Kaya i-share po ninyo. Amen? Kung di pa po tayo nakakahayo sa bansang Pilipinas dahil sa panahon, pero high-tech na ngayon, pwede nating i-share, itag sa ating mga ka-friend
sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak at mga taong konektado po sa atin. Kahit po kayong nanonood, kahit po kayo na nasa ibang bansa. Sabi po rito, ano ang naibibigay ng bagbag na espiritu? Ano ba ang benepisyo nito? Ano po ba ang nagagawa nito sa ating buhay? At kukunin natin yan sa istorya po ni Joseph. Sabi nga dito, ay broken spirit brings. Yan. Amen? Number 1. Kailangan yung mga nakikinig sa bahay at sa ibang bansa, kailangan may notebook po kayo. Sabi po rito, number 1, know the purpose of God. Amen? Kaya kapag pala nagkakaroon tayo ng broken spirit, yung tayo po'y payapa, panatag, may kapayapaan tayo, nakikita natin yung purpose ng Diyos. Nakakapagsalita ang Diyos sa ating buhay. Amen? Doon sa panahon ng pananahimik, minsan di ba pagka bumabagyo, ay nasa tahanan laan tayo para nag-iisa tayo. Pero ang daming pumapatak. Amen? Ang daming nagbubulay-bulay ka, ang daming nasasagap ka na ipinapahayag ang Diyos sa ating buhay. Di ba, minsan kailangan dalhin ka ng Diyos sa lugar na yung nag-iisa ka lang. Minsan inaalaw ng Diyos sa mga tao makulong para sa panahon ng nasa kulungan ay ang Diyos ay nagsasalita din. Doon siya nakakapagbulay-bulay kung ano ba yung purpose ng Diyos. Amen. Si Joseph nga po nakulong eh. Amen? Nakuha niyo po ba? Kasi maliwanag, ang ating pag-aaralan na ngayong karakter, nakulong siya. Amen? Papatayin siya. Ang dami niya pagsubok, pero hindi nakangahulugan na hindi niya kasama ang Diyos. Amen? Dito po sa Genesis 45 verse 5, sabi po rito, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. So, ano ba ang makikita po natin dito? Instead na si Joseph ay maghiganti. Siyempre, alam naman natin ang istorya ni Joseph. Gasgas na po yan dito. Na yung kanyang pinagdaanan, bata pa siya, aping-api na siya. Tuusin mo, mismong kapatid niya, papatayin siya. Kapatid po niya sa lamang, kadugo. Dahil sa matinding inggit, matinding selos. Dahil paborito siya ng kanyang tatay. Hindi nasiyahan, hindi naman pinatay. Inihulog sa balon. Tapos hindi pa rin nasiyahan yung mga kapatid niya, ibinenta. Amen? At yung nakabili ay may koneksyon sa hari. Amen? Si Putipar. Ibig sabihin ay kanang kamay. Napakalapit sa hari. So, ito si Joseph, makikita po natin na dumaan siya doon sa pagbasag. Maraming testing siya dinaanan. Sa amo niya, tinukso siya, nagtatakbo siya. Amen? Tapos, sa kabila ng kanyang katapatan, nabilanggo siya. Kaya nga lamang, ang maganda po rito, alam ni Joseph yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil bata pa siya, nakita na po niya ang kanyang pupuntahan. Di ba, bata pa siya, na naginip na siya eh. Amen? Yung mga ginapas na trigo o palay ng kanyang mga kapatid ay yumukod. Amen? Amen? Yumukod sa kanyang yumukod po sa kanya. Ibig sabihin, ay alam niya na darating yung araw, ilalagay siya ng Diyos para maging instrumento ng pagpapala sa marami pong tao. So, ito buntag pong ito, kasi to make the long story short, siyempre, di ba, ang istorya nito ay na-interpret niya po yung panaginip ng hari, na nanaginip po ng matatabang baka, mga payat na baka, kinain ng payat na baka, ang 7 matatabang baka, di ba? Na-interpret niya yon. At ang istorya nito,
may naibulong laang nung isang kakosan niya sa kulungan, nakasama niya sa kulungan na may kilala siyang marunong mag-interpret sa panaginip. Kasi problema po ito ng bansa eh. Problema po ito ng Egypt na yung hari, bagaman maraming matatalinong tao nakapalibot sa kanya, mahuhusay, pero wala maka-interpret ng panaginip ng hari. At naalala nung kaibigan ni Joseph sa kulungan na nakalaya, na ngayon nagtatrabaho uli sa palasyo, na may kaibigan siya na nakasama sa kulungan, na ibulong sa hari. Kaya pinatawag si Joseph ng hari. At nung kaharap na po ng hari si Joseph, so doon na po na-interpret ni Joseph po yung magaganap na may 7 taon na kasaganaan, meron ng, at pagkatapos ng 7 taong kasaganaan, 7 taon naman tagutom. Ano ho, may sakuna. Parang naranasan ngayon ng buong mundo. Ano ho, nakakaranas tayo ng pagsubok na sakuna. At dumating sa punto na pati mga kapatid niya, mga mahal sa buhay, wala na rin makain at walang bibilhan na mga kapatid niyang magtutumba sa kanya, mga kapatid niya na umapis sa kanya, mga kapatid niya na nagbenta sa kanya, wala pong mabibilhan kundi kay Joseph lamang. Kaya nung itong mga kapatid niya lumapit kay Joseph, dito na po nagsimula silang matakot. Nagsisihan na. Para bang sinabi, ikaw naman kasi may plano niya na doon sa kapatid. Sabi na sa inyo, wag na nating ihulog sa balon. Wag na natin ibenta yan. Ngayon, sigurado, mamamatay tayo dito. Pag naalala niya ang ginawa niya sa atin. Amen? Siyempre, di ba, meron silang guilty feelings. At ang grasya ng Diyos, dahil nga si Joseph ay may broken spirit, ito ang sagot niya. Sabi niya, verse 5, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Antindi, no? Instead na bumawi si Joseph, siyempre, ginawa sila masama. Di ba sa mga makamundong tao, pag ginawan ka ng masama ay gaganti ka. Pero iba si Joseph. Kaya nga si Joseph, kagaya po ng Panginoon Jesus. At sa ibang salin, sabi niya, inalaw ng Diyos na mangyari ito sa akin. Inalaw ng Diyos na bugbugin niyo ako. Inalaw ng Diyos na ibenta niyo ako. Inalaw ng Diyos na mawalay kayo sa akin. Dahil may purpose ang Diyos. Dahil ililigtas ko kayo at ang maraming buhay. So ano ba ang keyword dito? Number 1, ay alam ni Joseph ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi mo nga sa iyong katabi, alam mo ba ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Amen. So, sabi po rito, bunga ng alam mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Number 1, binanggit ko na po ito kanina, yung tinatawag na satisfy ka. Siyempre, pag alam mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo, ay masasatisfy ka, makakontento ka. Kaya nga si Paul, di ba, sabi ni Paul sa Philippians 4:12, naranasan akong madagana, naranasan akong magdahop, mabusog, magutom, pero natutuhan ko ang masyahan. Amen? Natutuhan ko ang sekreto. Amen? Ibig sabihin, nandun yung acceptance, nagpapasalamat pa rin si Paul. Sabi niya doon sa verse 13, lahat ng ito magagawa ko dahil kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Kasi tayo sa panahong ito, nakakaranas tayo minsan ng sakit at karamdaman, nakakaranas po tayo ng pagsubok, di ba, sa mundong ito, na alam natin ang kalaban natin. Pero, alam mo pa rin ang purpose ng Diyos. Siyempre, ang unang purpose ng Diyos, kaya po inalaw niya yung COVID na ito, para ang mga tao po ay talaga manumbalik sa Kanya, para po lumapit po sa Kanya. Minsan, inaalaw ng Diyos yung pagsubok para ang tao manalangin. Amen? Kasi ang tao hanggat may sarili niyang lakas, parang hindi niya kailangan ng Diyos Ngayon, pagka may pagsubok na, natututo siyang lumapit sa Diyos. At kasama po ako dyan. Tayo pong lahat,
iba-iba po yung pamamaraan ng pagtawag po sa atin ng Diyos. Merong may sakit na gumawa ang Diyos ng himala, nakakilala kay Lord. May mga tao naman magsusuicide na, magpapakamatay na. May nakapag-share ng gospel na bago ang kanyang isip, na bago ang kanyang pananaw. Lumapit siya kay Jesus, nagpakumbaba. May mga tao susuko na. Pero nanalangin. Kaya po, nakikita po ng tao ang plano ng Diyos kapag may pagsubok. Siyempre, ang bunga po ng, alam mo, ang purpose ng Diyos sa buhay mo, ay may focus ka. Sabi mo sa iyong katabi, may focus ka sa buhay. Siyempre, alam mo yung assignment mo, alam mo yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Ayan po yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:26 Tumatakbo ako sa isang tiyak na patutunguhan. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Kaya ang isang tao po na alam ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay, ay may focus siya. Amen? Hello? Yan po yung isang bunga ng, alam mo, yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo po ay, pag alam mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo, na-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos. Kahit ba maliliit na bagay, kahit, kagaya po ng suot yung ito po ay galing sa ibang bansa. Marami po ito, may nagpadala. Salamat po. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, anong Diyos nagpapadala ng mga destiny helper, mga burden bearer, mga divine connector, mga gifted people. Amen? Lagi nyo narinig sa akin yan. Kasi nga naglilingkod tayo. At pag in-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos, ay siya nang bahala sa iyo. Siya magme-maintain sa iyo. Kaya ang Diyos po ang maluwalhati. Kaya dapat i-appreciate natin kahit maliliit na bagay. Kasi po, nakita nyo, ano ba ang ginawa po, ano ba yung bunga, ano ba yung purpose ng Diyos? Kaya po inalaw ng Diyos itong pandemya na ito. Unang-una, pwede pala tayo mamuhay ng simple. Amen? Nakuha niyo po ba? Pwede pala kahit pala walang SM, pwede. Amen? Pwede palang talbos lang ng kamote. Piritong galunggong. Di ba kasi noon tayo, kung saan tayo, di ba? Nag-a-adventure tayo. Amen? Pwede palang walang beach. Amen? Pwede palang bumili ka na lang ng swimming pool na maliit. So, kapag ka nakatingin ka sa purpose ng Diyos, ay magkakaroon ka ng broken spirit. Ibig sabihin ay panatag ka. Pagka nakatingin ka sa problema, doon ka na nakatingin, hindi mo ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Diba? Minsan ang tao doon nakapokus sa matinding pinagdadaanan niya. Kahit pa may nagkasakit, inalaw ng Diyos yan, o may mga matitinding pagsubok, pero pagkatingnan mo, ano ba ang tanong mo, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Bakit niya ipinahintulot ito? Kaya nga sa mga anak ng Diyos, sabi sa Roma 8:28, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip, nagkakatagni-tagni. Amen? At sabi po doon sa 1 Corinthians 10:31, ano man natin ginagawa? Gawin po natin ito sa ikararangal po ng Diyos. So yan po yung mga bunga ng alam natin ang purpose ng Diyos. Ano po? At syempre, pag alam mo ang purpose ng Diyos, na ipapatotoo mo ang pagliligtas ng Diyos. Bang na-share mo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagliligtas, dati ako ay walang direksyon ang buhay ko, para akong tupanligaw, pero nung tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hari na aking buhay, natuto akong manalangin, natuto akong magbasa ng salita ng Diyos, natuto akong sumamba, natuto akong makipag-fellowship. Amen? Dumadalo ako sa mga cell group. So, naipapatotoo mo ang pagliligtas ng Diyos. Kasi, iba ang maging anak ng Diyos. Ano, kasi pagka anak ka ng Diyos, ay naunawaan mo ang layunin niya sa ating buhay. Yung purpose. Kaya si Joseph, kita niyo po si Joseph. Puro unang 13 taon, puro negatibo. Amen. Puro pagsubok. Puro hirap ng damdamin. Puro kapighatian. Pero alam niya yung layunin ng Diyos. Kaya hindi siya nagreklamo eh. Amen.
Di ba, kung tutuusin, umakulong siya, eh wala naman siyang kasalanan. Nakulong siya dahil siya ay umiwas sa tukso. Ang kapalit po noon ay kulungan. Di ba, sa batas po ng Republika ng Pilipinas ay ipaglalaban na po yan ng magagaling na abogado. Amen? Kasi maliwanag naman na wala siyang kasalanan. Pero si Joseph, may broken spirit, nagtiwala siya sa Diyos. At hindi niya alam, ngayon natutulog siya sa kulungan. Bukas pala, pupunta na siya ng palasyo. Amen? Ngayong araw na ito, himbing na himbing siya sa kulungan. Bukas siya pala ay ipapatawag na ng hari. Kasi kailangan siya ng hari. Bakit? Alam ni Joseph ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. So, yan po yung mga bunga na alam mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Ito naman yung epekto naman ng di alam ang purpose sa buhay. Siyempre, vice versa po tayo. May positive, may negative. Amen? So, ano naman yung epekto naman ng hindi mo alam ang purpose ng Diyos sa buhay mo? Number 1, marami po ang nadadamay. Amen? Halimbawa, nung hindi ko pa po alam yung purpose ng Diyos sa buhay ko, hindi ko alam, marami pala po akong nawawasak na buhay. Bakit? Dati po, nag-i-initiate po ako ng inuman. Amen? Bibili po ako ng pulutan, bibili po ako ng nakakalasing, tapos mag-aanyaya ako, mga barkada ko, kaibigan ko, maglalasing kami. Ngayon, pagka po lasing na, kung ano na po yung ginagawa na hindi mabuti. Minsan may nagsusuntukan. Amen? Yan po ay, sa mundong ito, marami pong tao, hindi nila alam ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya marami pong nadadamay. Pero noon yun. Sabi mo sa iyong katabi, noon yun. At yung iba pong dati no, mga kainuman ko, ay ngayon, kasama ko na rin kay Lord. Mga tumutugtog na rin sa church. Ang iba nga po ay pastor na. Amen? So, kasi hindi natin alam yung layunin ng Diyos. Kaya kapag ka po hindi mo alam ang purpose ng Diyos sa buhay mo, may nadadamay din. Di ba, karaniwan po may mga tao nag-i-initiate sa sugal. Sige, baklay tayo, sugal tayo dito, pero nagkakataluhan na ng pera. At alam naman po natin na ang ugat po ng pagnanakaw, ang ugat po ng pang-hold up, minsan sugal. Amen? Lalo na po ngayon, di ba, yung online sabong. Amen? So, kung paano po ngayon ay ang ating pong gawain, online na rin, bukod sa may physical service tayo, ang sabong po ngayon, online na rin. Amen? Sumasabay din po ang mundo. Kaya nga po, hindi naman po masama ang social media, ang internet, gamitin lang po natin sa tama. At marami po ngayong naghirap ang kalooban. May mga nagpakamatay pa nga po dahil sa online sabong. So, kaya ang dapat pong mabunot sa ating bansang Pilipinas, ugat. Amen? Kasi po pagka hindi po nabunot ang ugat, susuli po yan. Kahit po tayo po ay magbawal, huwag kayong mag-online sabong. Dapat ang putulin ay ugat. Amen? Halimbawa, nagbabawal tayong huwag kayong magdroga, masama, ay kailangan maputol yung pinaka-pusir. Amen? Yung nagbebenta. Halimbawa, nagbabawal po tayo na huwag kayong maglalasing, dapat ang maputol yung gumagawa po ng alak. Amen? Kasi kung may nagtitinda nga, hello? Kaya dapat talaga po mag-pray tayo ng mga righteous leader sa ating bansa. Yung mga tatayo talaga. Kasi tayo nasa laylayan lang eh. Paano natin maitatama po yung mali kung tayo po'y nasa laylayan? Amen. Kaya mag-pray tayo ng mga righteous na yung top leader. Kasi sila may authority na mapahinto yan. Kasi minsan yung top leader ay ang supporter nila, mga illegal. Amen? Kasi may utang na loob. Kaya hindi nila ipatigil. Ngayon kung ang magiging leader talaga righteous,
hindi po kayo mamamroblema sa inyong mga anak. Amen? Nakuha niyo po ba? Ang sa akin, sinasabi ko lang ang katotohanan. Dahil sabi sa John 8:32, ang katotohanan, pag nakilala ng tao ang katotohanan, siya magpapalaya. Ang problema po ng ating bansang Pilipinas ay spiritual poverty. Yan talaga ang major na problema ng tao sa buong mundo. Spiritual poverty. Siyempre, kung maayos po yung spiritual na buhay ng tao, wala tayong problema. Kasi ang gagawin nila, ano ba ang nakalagay sa Biblia? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kung hindi, kaya malapit na po eleksyon. Alam nyo, kayo, ang mga anak ng Diyos matatalino. Amen? Dapat alam nyo yung Bible. Hindi naman tayo nag-endorso ng tao. Ang tingnan ninyo, ano ba yung nakalagay sa Bible? Sino ba ang may mga katangian ng nakalagay sa Bible? Ngayon pa lamang ay sabi nga po tayo, kailangan ay maging matalino. Kasi minsan ang tao din ang may kasalanan eh. Amen? Hindi sila, kaya nga ang tao po, sabi nga, napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sabi di ba, sabi po sa Bible, people perish because lack of knowledge. Nandoon po na kung alam niya ang Biblia, tama ang magiging decision po niya. Amen? So, napakahalaga po na alam po ng tao ang purpose niya ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi may epekto eh. Amen? Ang pagbabago talaga, alam niyo po, may kinalaman talaga ang leader. Itong barangay natin, bakit nabago? Si Kapitan Ricky, may takot sa Diyos. Di ba? Ito ay halimbawa. Kung ang 42,036 barangay ay lahat ay may relasyon sa Diyos, sa mga namumuno. Nakuha niyo po ba? Kung may mga problema man, pero minor na lang. Pero naputol na yung mga ugat. Amen? Si Brother Neng, dati konsihal na sa peace and order pa naka-assign. Konsihal ha? Pero lulong sa droga. Amen? Laging lasing. Paano? Sa peace and order siya naka-assign. Paano niya itatama yung mga naglalasing, nagdodroga? Sasabihin ng hinuli ni Brother Neng, ikaw nga 3 nakabalik. Pero noon yon. Ngayon si Brother Neng hindi na po yan nagbibisyo. Ayan na nagagawa ng nakakaalam ng salita po ng Diyos. May natututunan po ba kayo? Kasi tandaan niyo po, may epekto, nakaka-apekto rin yung buhay ng isang tao pag hindi niya alam ang kalooban ng Diyos. Una, marami nadadamay. Pangalawa, nag-i-initiate siya ng mga bisyo. Amen? Siyempre, pangatlo, nagiging instrumento siya ng kasamaan. Alam naman natin, John 10:10, ito po alam natin. Sabi doon, si Satanas ay pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Pero ang Panginoon Jesus na parito sa lupa para ang tao ay bigyan ng buhay na ganap at kasesya. So ang trabaho ni Satan ay pumatay. Amen? Si Jesus bumuhay. Amen? Magkaiba. Si Jesus bumubuhay ng pangarap ng tao, naghahatid ng pag-asa. Si Satanas, nagnanakaw. Si Jesus naman, nagbibigay, tumutulong siya. Kagaya po ng ginagawa natin pagtulong sa ating kapwa, pagmimisyon. Amen? Kasama ng mga partner natin ngayon, di ba, tayo yung nagmimisyon sa iba-ibang probinsya, iba-ibang bayan. Naghahatid tayo ng tulong. Ibig sabihin, si Jesus nagbibigay. Karakter po yan Jesus. Doon sa mga nasalanta ng bagyo, sa may mga kapansanan. Salamat, may partner din tayo, ang Danway Processing Corporation. Sa panguna ni Engineer Bailo, nagagamit sila. Kaya nga sa church na ito, may mga men of influence. May mga tayo, bukod sa church natin, nagagamit tayo na makatulong din sa iba. At yan po ay instrumento po tayo ng kabutihan. Kaya nga si Satanas, nagnanakaw, si Jesus nagbibigay. At siyempre si Satanas, naninira. At si Jesus naman ay nagbubuo. Amen? Kaya nga tayo nagbubuo. Kaya ang Kristiyano nagbubuo. Sabihin mo sa iyong katabi, nagbubuo.
Amen. Kaya ang epekto ng hindi alam nila, ang purpose nila sa buhay nila, hindi nila alam nakakasira sila. Hindi nila alam nakakawasak sila. Hindi nila alam. Kahit po ako noon, biktima ako, hindi ko alam. Nasisira ko pala yung buhay ng kabataan. Kasi nag-i-elicit ako ng lasingan eh. Instead na turuan kong magbasa ng Bible. Eh, hindi ko nga po alam eh. Pero salamat, hindi pa tapos ang Diyos. Nakilala ko ang katotohanan. Amen? Tayong lahat, dati ganun. Marami sa atin ganun. Kaya nga po, ang epekto po ng hindi alam ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay, na ilalayo nila ang tao sa Diyos. Instead na mailapit nila, na ilalayo pa nila. Amen? Nakuha po natin. Na ilalayo pa. Bukas ba yung aircon? Nakabukas? Sige. So, nandun po na may bunga ang alam ng tao ang purpose niya sa buhay niya. May bunga po yon. At may epekto din naman kapag hindi niya alam ang purpose ng buhay niya. Bakit ka ba isinilang sa mundong ito? Bakit ka ba nakakilala sa Panginoon? Siyempre, gusto po ng Diyos, yung mga karanasan natin, i-share din natin sa ating kapwa para malaman nila ang purpose nila sa kanilang buhay. Kagaya po ni Joseph, di ba, sa panahon po ng sakuna, naalala niyo po ba, sabi niya sa mga kapatid niya, 2 taon pa lamang ang naranasan na tagutom, may 5 taon pa. Amen? Kaya, dito na lang kayo. Amen? Sabi niya sa mga kapatid niya, bibigyan ko kayo ng hanap buhay. Amen? Instead na gumanti siya. Amen? Instead na patayin niya, mga kapatid niya, kinuha pa niya. Hindi niya ikinondem. Dito kayo kasi 5 taon pa ang tagutom. Kaya inalaw ng Diyos ito, ang purpose niya para mailigtas ko kayo at ang maraming tao. Amen? Parang ngayon, di ba, ang tagal na po natin pinapanalangin na ang COVID ay mawala. Amen? Magdadalawang taon na. Amen? Ang dapat tingnan natin, ano ba ang layunin ng Diyos? Ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit ito ay inalaw niya? Kasi di ba lagi nyo narinig sa akin na hindi man alsin ng Diyos yung pagsubok, pero sasamahan ka ng Diyos. Parang si Shadrach, Meshach, Abednego, inihulog sa apoy balon ng apoy doon sa pugon. Hindi naman po pinatay ng Diyos yung apoy doon po sa balon, doon sa pugon. Pero sinamahan ng Diyos si Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba pangako po ng Diyos yan? Doon sa Isaiah 43 verse 1 and 2. Sabi doon, Israel, amen, tinatawag kita sa aking pangalan. Parang sinasabi mo na Patricia, tinatawag kita sa iyong pangalan. Ganun eh, Israel, tinatawag kita sa iyong pangalan. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Dumaan ka man sa malalim na ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Amen? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, hindi naman po inalis ng Diyos yung hindi pinatay yung apoy, sinamahan lang. Kaya ngayon, ito pong dapat po yung atmosphere natin ngayong panahong ito, talagang kailangan lang ng pagtitiwala po sa Diyos. Kasi nagpe-pray tayo, 2 taon na. Amen? Ay ganyan pa rin. Kaya ang isipin mo na lang, kasama mo ang Diyos. Saan ka man pumunta, hindi ka maano. Amen? At hindi tayo kayang pahintuin ng pandemyang yan para hindi natin magawa ang purpose po ng Diyos. May natututunan ba kayo? So, number 1, ano po yung naibibigay ng broken spirit? Know the purpose of God. Ano po, kagaya po ni Joseph. Number 2. So, yung number 2 po ay kailangan po, ang nagagawa po ng may broken spirit, yung lingwahe mo ay may pananampalataya. Language of faith. Amen. Si Joseph po,
ay nasa matinding pagsubok. Tingnan niyo po yung lingwahe niya. Dito po sa Genesis 41, verse 16. Sabi po rito, hindi po ako ang makapagpapaliwanag kamahalan. Sabi ni Jose, ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Yung matinding problema po ng hari ni Paraon, problema po ng bansang Pilipinas yun. No? Parang ngayon, di ba, minsan problema po ng presidente ay bagyo, minsan ang problema ng presidente po ay COVID, minsan iba-iba. Sabi po nung hari kay Joseph, kaya mo bang ipaliwanag ang panaginip ko? Hindi po ako ang magpapaliwanag, si Lord. So, dinideklara po niya na si Lord lang talaga. Ibig sabihin, yung lingwahe ng pananampalataya ay na kay Joseph. Hindi niya po itinaas yung sarili niya, hindi niya sinabi na magaling siya. Kasi yung mga nandun sa palasyo, magagaling po yung, siyempre, ang hari, hindi po hahanap yan ng mga tao na hindi magagaling. Kailangan, di ba, pagka ikaw ay sa Malacanang, may mga gabinete, magagaling po yan, mga abogado po yan, karniwan di yan. At yung pong nakapalibot noon sa paraon, sa hari, ay mga magician, mga manghuhula, basta sila kilala. Ano ho? Pero hindi sila umubra sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Na ginagamit po si Joseph. At di ba, kitang-kita rito na iba po ang lingwahe po ni Joseph. Pananampalataya. Sabi mo sa iyong katabi, pananampalataya. Ano po? Kasi sa panahong ito, kailangan po talaga na maibalik po natin, hindi lamang dito, yung mga nakikinig sa mga OFW dito po sa Pilipinas. Sa panahong ito, kailangan po talaga maibalik sa mga tahanan, sa mga simbahan, yung lingwahe ng pananampalataya. Kasi po, yan ang sinira, yan ang winasak ng pandemya. Amen? Nakuha po ba natin yan ang talagang yan ang nangyari, realidad. Kayo po ang magsasabi niyan. At syempre, di ba, ngayon po, naging iba po ang lingwahe ng tao eh. Amen? Mapansin niyo po ang lingwahe po ng tao. Ay, ilan na ba yung na-COVID doon? Amen? Ako, huwag kayong magpapabakuna. Magiging zombies kayo. Ganyan ang mga lingwahe ng tao ngayon eh. Madali kayong mamamatay. Iba po, kasi nga po, yan nga yung dala ng COVID eh. Amen? At ang tao po naging self-centered. Di ba parang survival na lang? Para bang ang pinoprotektahan na lang nila, sarili nila. Kailangan, huwag akong mamatay. Kailangan, walang mangyayari sa aking pamilya. Hindi naman po masama yun kasi kailangan po tayo mag-iingat, mag-mask po tayo. Kailangan din naman po yung science and faith. Pasako po tayo doon sa kagaya natin, naka-mask tayo. Pero huwag naman na hindi ka nagagalaw. Yung bang parang yung purpose ng Diyos sa buhay mo, hindi mo na magawa. Dahil nakapokus ka na doon sa COVID. Amen? Nakuha niyo po ba? Kailangan, siyempre, sabi nga, sasamahan tayo kahit dumaan sa apoy. Amen? Basta tiyakla naman natin ang puso natin. Hindi naman po sa pagkukuan. Dahil ang sabi naman sa Biblia talaga, Mateo 10:39, ang sino man magtakwil ng buhay sa kanya, siya magkakaroon ng buhay. Ang magmahal ng kanyang buhay, siya mawawalan. Yun naman iba, kahit hindi nga COVID, namamatay po eh. Masyado lang naging popular po yung COVID. Marami naman po namamatay din na hindi naman sa COVID eh. May atake sa puso. Iba-ibang mga sakit. May mga na-aksidente. May mga iba-ibang problema ng tao na ikinamatay. Hindi lang naman po COVID eh. Kaya pagka ikaw ay nasa Diyos, lingwahe mo faith, maliban lang na ipahintulutan ng Diyos na kunin ka na. So, mawawala ka na. Pero hanggat pinaparangalan mo ang Diyos, may purpose pa ang Diyos sa buhay mo, hindi ka maano. May mga alagad, sila nga pinatay. Kaya sabi ni Pablo, mabuhay kay Kristo, mamatay, pakinabang, wala namang COVID noon, pero pinatay sila. Amen? Wala namang COVID po nung araw. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na huwag tayo mag-iingat.
science and faith nga, magpabakuna po kayo. Amen? Kung may opportunity na magpabakuna. Kung basta sundin natin yung batas, magmas tayo, mag-alcohol. Pero ang punto ko lang dito, huwag mawala yung language of faith. Amen? Kasi iniiba ng COVID, ang trabaho ng COVID, ibahin ang lengguwahe ng tao. Talaga ang purpose niyan, ilayo talaga ang mga tao sa Diyos. Siyempre, ang lengguwahe na, takot eh. Matatakot ang tao. May gusto kang gawin na kalooban ng Diyos, hindi mo magawa. Dahil natakot ka. Eh, sino ang gagamitin ng Diyos? Amen? So, balance po tayo. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit nga minsan, nasa bahay ka eh. Pagtatamaan ka ng sakit eh. Hindi man COVID eh. Amen? Hello? Kahit paanong pag-iingat mo. Kaya nasa kamay pa rin ng Diyos. Mahalaga, dinideklara po natin yung lingwahe ng pananampalataya. Kaya payo ko po sa inyo kada umaga. Kada umaga, bago po kayo gumising. Kasi dito sa Don't Watch Prayer, araw-araw po, nagdideklara tayo every morning. Dinideklara po natin dito yung lingwahe ng pananampalataya. Dinideklara natin, Lord, we declare, I am blessed. We are blessed. We declare, we are empowered. Amen. We declare we are saved. We declare we are healed. We declare we are protected. We declare we are strong. We are overcomer. We are courageous. Sabihin, every morning, kailangan deklara mo yan. At pagka dinideklara mo yun, nababago yung atmosphere. Pati sa tahanan po natin, mababago yung atmosphere. Amen. Kasi ang lingwahe ng pananampalataya, ang nagsasaturate sa tahanan, maging sa church, saan man lugar. Kasi kapag ang lingwahe mo may faith, pumunta ka doon sa isang lugar na punong-puno ng kalungkutan, magbabago yung atmosphere eh. Sasaya sila. Diba? Pumunta ka doon sa mga tao na malulungkot, nagdadalamhati. Diba? Naranasan natin yan, yung mga naulila, pagka pinuntahan natin sa bahay, bigla silang lumalakas. Kasi kailangan nila ng dalaw. Amen. Hindi mo alam, yung dinalaw mo pala na ay nakatatak sa puso niya yun. Kasi sabi ng Panginoon, ako'y nagkasakit, inyong dinalaw. Amen. Ako'y nagutom, inyong pinakain. Ako'y nauhaw, inyong pinuntahan. Amen. Walang maisuot, inyong pinaramtan. So, nandun na si Lord eh. Kaya pala pag inabot natin po yung mga nagdadalamhati, nabilang ko, inyong pinuntahan. Ay nandoon po na lingwahe yun ng pananampalataya. May lumalakas, may sumisigla, may naliligtas. Kapag ka po, ang lingwahe natin ay pananampalataya. May natututunan po ba tayo? Nakakailan na tayo? Ano po yung nagagawa ng may broken spirit? Number 1? Know the purpose of God. Number 2? Number 3, panghuli. So, kailangan po, sa panahong ito, meron po tayong godly leadership. Ano po ba? Sabi po rito ni Joseph, sa Genesis 41 verse 36, sabi po rito, ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon na tagutom, na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Ibig sabihin, ito po yung numa-interpret na po ni Joseph yung dreams. Sabi po ni Joseph sa paraon, sa hari, pumili kayo ng isang taong mapapagkatiwalaan, mamamahala sa mga maaani, at ibibigay ng mga mag-aani yung 5 bahagi para pag dumating ang tagutom, may makakain ng mga tao. Para may system to eh. Nag-iipon. Ipunin natin yung mga ani natin, ilagay sa kamalig para pag tagutom ay may makakain ang mga tao. Wisdom po yun ay binigay po ng Diyos kay Joseph. At ang tawag po doon ay godly leadership. Kasi po, di ba sa mundong ito, mayroong tinatawag na leadership po ng mundo. No, iba po yung leadership ng yung godly. Kaya ang sabi ko rito, pangatlo,
yung may broken spirit na tao, may godly leadership yan. Ngayon kasi yung mundo, yung walang broken spirit, yung leadership po ng mundo, tingnan ninyo, alam na alam nyo yan sa mundong ito. Lalo na po sa larangan ng politics. Di ba, makuhulangan ang gusto nila, papatay sila. Amen? Di ba, yung iba, manalo lamang, kailangan pumatay. So, leadership po yun ng mundo. Amen? At alam naman natin, isa lang ang pumapatay. Pero sisingilin po yan ng Diyos sa kanila. Amen? At yung pong leadership po ng mundo, pansarili lang po iniisip. Amen? Wala talagang malasakit. Para bang posisyon lang ang gusto nila. Pero wala silang malasakit sa mga next generation. Halimbawa, mga kabataan, may mga anak kayo, may mga apo kayo, tayo. Siyempre, pagka ang leader ay sarili lang niya iniisip, kawawa ang ating bansa. Amen? Pero iba po yung may malasakit, kagaya ni Joseph. Ang si Joseph naghanda eh. Sabi niya, ipunin natin ang mga, amen, ipunin natin yung maaani. Amen, advance po mag-isip si Joseph. Kasi alam niya, nakita niya na yung mangyayari. Kaya may pagkakaiba po ang leadership ng mundo at leadership na sa Panginoon. No? Siyempre, yung leadership ng mundo, itinataas yung sarili nila. Amen. Di ba, yung mga, kitang-kita na po natin sa ating bansang Pilipinas, yung mga untouchable people. Amen. Pero sa totoo, pag ang Diyos na po ang pumutol, kahit sino po yan, kahit mga kilalang tao yan, pag pinutol lang ng Diyos yan. Amen? Kasi totoo ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 19:21 maraming iniisip ang tao, pinaplano at binabalak, ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Kahit pa yung bodyguard mo ay 20 sasakyan na may mga M203 yan. Di ba? Yung mga, takatin nyo po yung leadership na mundo, takot silang mamatay. Bakit? Alam nila, pag namatay sila, alam nila pupuntahan nila, kaya ang bodyguard nila ay napakarami. Amen. Kasi takot nga sila mamatay Pero yung mga godly, ay yan nagtitiwala sa Diyos. Malibala ay pahintulot ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya doon po tayo sa godly leadership. Kagaya po ni Joseph, siyempre si Joseph, yung godly leadership una, nagplano siya. Sabi mo siya ang katabi, magplano ka. Pangalawa, advance mag-isip si Joseph. Amen? Pangatlo, nagtitiwala palagi siya sa Diyos. At gasgas na sa atin yan. Jeremiah 29 verse 11. Ang Diyos lamang naman na nakakaalam na mga plano sa ating mga buhay Mga planong hindi natin ikasasama, kundi sa ikabubuti para dulutan tayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Kaya lamang, napakahalaga, number 1, alam natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Number 2, kailangan po yung lingwahe ng pananampalataya. Number 3, kailangan po may godly leadership po tayo. Kayo po mga magulang, siyempre kailangan maitawid nyo ang pamilya po ninyo, yung pagiging godly. Amen? Iba po ang magulang na may takot sa Diyos. Iba rin po yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na may takot sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban. Marami pong nadadamay. Marami pong napapagpala. Kagaya po ni Joseph, sa panahon niya, na-preserve po niya yung pamilya po niya. Kasi may godly leadership siya. Nailigtas niya ang pamilya niya. Nailigtas po niya maraming tao. Bakit? Alam niya ang purpose niya sa buhay. Ang lingwahe niya sa Diyos. At baka Diyos ang kanyang pamamahala. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po ngayon pong umaga dahil itinuro mo sa amin na pag-aralan po namin yung broken spirit, yung bagbag na puso, yung puso na mapayapa, puso na nandoon yung may kakontentuhan sa buhay, puso na malaya, puso na may inner peace sa kaloob-looban ng kanyang buhay. At alam namin ang broken spirit ay nangyayari lamang sa personal naming ugnayan sa inyo.
Kagaya po ni Joseph, bagbag ang espiritu. At dahil bagbag po ang kanyang espiritu, alam na alam niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit sa mga negatibong sitwasyon, ang lingwahe pa rin yan ay pananampalataya. Nagpapalakas pa rin siya. Nagpapatatag pa rin siya. Nag-i-encourage pa rin siya. At ang kanyang pamamahala ay maka-Diyos. Advance. Nagliligtas ng buhay. Nagbubuo. O Diyos. Nag-aayos. Nagtatayo. Nakikinabang ang mga tao sa kanyang buhay dahil pinapatnubayan niyo siya. Salamat po, Ama, ngayon pong umaga na we surrender our will. We surrender our burden. We surrender our future. Dahil hindi namin alam ang bukas kayo po nakakaalam sa amin. Ang tanging pwede naming magawa, gawin namin ang inyong purpose sa buhay po namin. At ang maging lingwahe po namin ay pananampalataya pa rin. Na ito ang magpapalakas po sa amin, magpapatatag sa amin. Hindi po kami magpo-focus sa problema, hindi kami magpo-focus sa mga pagsubok. Hindi yun ang titingnan namin. Ang titingnan namin, ano ba ang layunin? Bakit mo inalaw? Bakit mo ipinahintulot ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan? Kagaya ni Joseph, nakita niya kung bakit niya pinagdaanan yung mabibigat na pagsubok. Salamat po, Ama, sa wisdom na binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa anointing. Salamat po sa favor. Ang bawat isa, Ama, ay may mga bitbit na panalangin sa puso. Ngayon pong umaga, may mga magulang, kabataang naririto. Maging yung mga nanonood sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. Minsan marahil, maraming tanong. May mga katanungan sa buhay, bakit nangyayari ito? Pero salamat po, Ama, dahil sa buhay po ni Joseph, binigyan niyo po kami ng liwanag. Na sa bawat pangyayari sa aming buhay, may purpose po. May dahilan po. Sa panahon po, Ama, ng pandemya, nang naranasan po ng aming bansa ng buong mundo, mas napalapit po kami sa inyo. Mas napalapit po sa inyo ang mga tao, ang mga Pilipino. Nangyari ang mga bagay na ito, mas nagtiwala po kami sa inyo. Nangyari po ang mga bagay na ito, ipinakita niyo po sa amin ang kahulugan ng buhay. Pwede pala kaming pamuhay ng simple. Ipinakita niyo po sa mga tao na wala po kaming pwedeng panghawakan sa mundong ito. At ang tanging mahalaga ay ang relasyon po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagsubok. Salamat po, Ama. Ipinahintulot man mo ito. Nagkakaroon po kami ng broken spirit. Nababagbag po ang aming puso. Dahil naunawaan namin ang inyong kalooban. Salamat din po sa brokenness, sa pagbabasag nyo, sa puso namin at sa puso ng mga tao. Is nagiging totoo ang paglapit po namin sa inyo. Is nagiging totoo na kami po'y nagpapakumbaba po sa inyo at ibinibigay po sa inyong buhay. Salamat po ngayon pong umaga. Salamat po sa inyong pagmamahal. Napakabuti mo. Kahit kailan hindi po kayo nagkulang.
Bagaman minsan kami mga tao ang nagkukulang, lapit pa rin kayo ng lapit sa mga tao. Thank you, Lord. Ang buhay po namin, iniaalay po namin sa inyo. Kami pong naririto, yung mga nasa OFW, yung po mga nasa tahanan, katagpuin niyo po ang kanilang mga panalangin, O Diyos. Yung hibik ng kanilang puso, alam mo ito, ngayon pong umaga. Nakikita niyo po ang puso ng bawat nakaluhod, bawat ngayon pong umaga na nakakonekta sa gawain ito. Hindi ko po alam. Tulungan niyo po sila. Ano man po ang kanilang panalangin personal. Kung ito man po ay kagalingan sa anumang karamdaman, personal ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama. Nagpapagaling po kayo ngayong umaga. Lord, salamat dahil sa likod po ng aming panalangin, may binabangon kayo ngayong umaga. May binubuhay po kayo ngayong umaga. May pinalalakas po kayo ngayong umaga. Ano mang uri ng karamdamang nakikita nyo sa kanilang physical na katawan o anuman na kanilang panalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, ano mang uri ito ng karamdaman, pinapalakas nyo po sila. Lalo na po, Ama, yung po mga nasa ospital, Lord, si Jimboy, dinadalangin namin ang recovery sa kanyang physical na katawan, ang batang ito. Salamat po. Yung mga nanganak, si Keril, palaksin niyo po sila. Mabilis na recovery. Gayun din po, Diyos, yung mga nasa ospital na may karamdaman, pinapalakas niyo po sila. Lalo na po yung mga na-COVID, pinapalakas niyo po sila. Iligtas niyo po ang kanilang mga pamilya. Ang pamilya po ni Pastora Josie sa Manga, salamat sa kagalingan, complete healing sa kanilang pamilya. In the name of Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captives. Salamat po sa lahat na may karamdaman, maging sa OFW. Yung po mga mahal sa buhay nila may karamdaman, pinapagaling nyo sila, pinapalakas nyo po sila in Jesus' name. Sila po mga nakakaranas po ng pagsubok, hindi ko po alam sa kanyang pamilya, ito man po yung relasyon, kayo po ang nagbubuo, kayo po nag-aayos. Salamat, the anointing of broken spirit, padaluin niyo po sa kanilang buhay. The anointing of Joseph, padaluin niyo po sa kanilang buhay dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa lahat po na nakikinig ngayong umaga. The anointing of Joseph, padaluin niyo po sa kanilang buhay. Salamat sa broken spirit sa buhay po ng bawat isa. In the name of Jesus, salamat sa bagbag na puso, bagbag na espiritu, mapagpakumbabang puso, mapagmahal na puso, sa pangalan po ni Jesus ay pinapadaloy niyo po sa buhay po ng bawat isa. In the name of Jesus, salamat po, Ama. Sila pong mga nakaranas ng pagsubok dahil po sa bagyo, O Diyos, nawala ng tirahan, nawala ng hanap buhay. Tulungan niyo sila. Magpadala po kayo ng mga destiny helper sa kanilang buhay. In the name of Jesus, mga sakay man po ito ng gobyerno, private sector, na susuporta at tutulong po sa kanila dito po sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. At higit sa lahat, magpadala po kayo ng mga divine connector sa kanilang buhay, yung magse-share po ng gospel, yung magpapakilala po kay Jesus. Dahil ito po, Ama, ang kailangan po ng bawat Pilipino, ng bawat tao sa panahon po ito. Salamat sa mga divine connector, ang body of Christ. Pagpalain nyo, gamitin nyo ang mga lingkod nyo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Gamitin nyo po, dalhin nyo po sa mga tao na nangangailangan. Dahil ang sabi nyo po, Ama, kayo po ay nagutom, aming pinakain. Kayo po'y nauhaw, aming pinainom. Kayo po'y walang maisuot, aming pong pinaramtan. Kayo po'y nagkasakit, aming dinalaw. Kayo po'y nabilanggo, aming pinuntahan. At ma-share ang gospel, the anointing of Good Samaritan, ay padaluyin nyo po sa mga lingkod mo upang mas maraming maabot na kaluluwa sa bansang Pilipinas. Especially yung mga taong konektado po sa amin, mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Lord, salamat po salamat sa compassion sa aming puso. Salamat sa habag, kagaya po ng mabuting Samaritano, kagaya po ni Joseph. Ma-preserve po namin ang mga tao, ang mga pamilya po namin.
makapagligtas po kami ng maraming buhay, lalo na po sa panahong ito. Higit sa lahat, maipakilala po namin si Kristo. Salamat po, Ama, ngayon pong umaga. Sinagot niyo po ang aming panalangin. Yung mga nasa bilangguan, tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon. Kagaya po ni Pablo, kahit siya'y nasa kulungan, hindi siya napigilang mag-witness, magpatotoo ng inyong kabutihan. Hindi siya napigilang manalangin, hindi siya napigilang mag-worship, kahit po siya nasa kulungan. Yung mga nasa kulungan, dalangin namin kung paano nyo kami iniligtas, ganito po ang gawin nyo sa kanilang lahat. Salamat po, Ama. Sila po mga namatayan ng mahal sa buhay. Lord, salamat po. Patuloy yung pag-restore nyo, patuloy ang pag-comfort nyo po sa kanila. Kagaya po ni Ruth, magpadala po kayo ng mga Boaz sa kanila. Magpadala po kayo ng mga burden bearer, O Diyos, mga destiny helper, at lalakas sila, muli silang babangon, sisigla, at maglilikod po sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagmamahal na alam po namin na ito ang susi ng lahat. I bless niyo po ang pamilyang Pilipino, O Diyos, at lalo na po ang mga OFW. Salamat sa mga OFW na ngayon ay nakakonekta sa gawain dito. Pagpalain niyo sila, payapain niyo sila. Pagpalain niyo po ang kanilang mga kumpanya, mga employer po nila. At Lord, magpadala din po kayo ng mga divine connector sa kanilang buhay. Magkakaroon sila ng mga church na madadaluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Lalakas sila, sisigla sila. At iingatan niyo po ang kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Ang mga seaman, dinadalangin din po namin na iligtas niyo po sila. Lalo na po sa panahong ito ng bagyo, ng ito pong tag-ulan, iligtas niyo po lahat ng mga seaman na naglalakbay sa karagatan. Salamat po, Diyos, proteksyonan niyo sila. Lahat ng mga loved ones sa amin nasa ibang bansa, iingatan niyo sila, magiging masaya sila. Salamat sa broken spirit. The anointing of Joseph ay nasa kanilang buhay. Kagaya ni Joseph, siya ay nag-abroad ng maraming taon nung dinala mo siya sa Egypt, pero na-preserve niya ang kanyang pamilya, na iligtas niya ang maraming tao. Ganon din po ang OFW. Salamat po, Ama, ngayong umaga. Salamat sa tagumpay din ng lahat ng gawain ng Body of Christ dito po sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Gamitin niyo po ang Body of Christ doon po sa 81 probinsya sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Pagpalain din niyo po ang mga namumuno sa gobyerno, mula sa aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, congressman, mga governor, mayor, mga barangay captain, pagpalain ng mga guro, mga nurse, sundalo, mga frontliner. Bless nyo sila. Yung malasakit, pagmamahal para sa Pilipino ay ipadaloy nyo po sa kanilang buhay. At kagaya po namin ng pag-aralan, sa darating pong election, itatayo nyo mga righteous leader. Kagaya po ni Joseph, mayroong godly leadership. Alam ang purpose at ang lingwahe nila ay pananalig po sa inyo. Yun po ang aming hinihiling ngayon pong umaga, na ilalagay nyo po sa mga posisyon ay mga may takot po sa inyo, kagaya po ni Joseph, O Diyos. Salamat po ngayong umaga, at lagi po namin dalangin sa aming barangay neto, sa panguna po ng aming Kapitan Ricky, sa lahat ng kasama niyang konsihal, mga senior citizen, mga barangay tanod, si Hepe, lahat, si SK, lahat ng nanunungkulan po rito, mga treasurer, secretary, bless nyo, mga pamilya po rito sa aming barangay. Maging sa bawat barangay po na malapit po rito, sa Puluntamo, Kalawitan, sa Bisal, San Pablo, San Agustin, sa Roque, pagpapalain nyo po, maging sa Manila, maging sa Marilao, Lord, kina Pastora Esa, kina Kuya Nestor, pagpapalain din nyo po ang gawin doon, kina Pastor Romy, bless nyo po, at lahat ng gawin doon, bless nyo po. Lahat po, Ama, na mga may koneksyon sa iglesyang ito, pagpapalain nyo po, Ama, ang GLBCI, OPAPJ, CLSG, ang Loremi, ang mga churches sa Batangas, sa Pampanga, Bulacan, over the Philippines, pagpalain niyo po, Ama. Salamat po ngayon pong umaga, napakabuti mo po sa aming buhay. Pagpalain din niyo po ang mga partners sa iglesyang ito, si Engineer Bailon, bless nyo, ang Danway Processing Corporation, pagpalain nyo, Danway Missionary, yung pag-ikot po namin sa iba't ibang bayan dito po sa Pampanga, bless nyo ito. Mas marami pong matulungang mga tao, lalo na po, Ama, yung mga nahihirapan sa buhay, mga may sakit, maabot po. Gamitin nyo pong instrumento ang Danway Processing Corporation, hindi lamang sa Pampanga, sa iba't ibang probinsya, at naniniwala po kami, ito yung plano nyo, ito ang purpose nyo sa Danway Processing Corporation, O Diyos. Salamat po sa lahat ng partner na Iglesyang Aztec. Pagpalain nyo po, sina Pastor Ryan, marami kaming kabataang matulungan doon. Lahat ng nananalangin sa amin, lahat ng mga partners sa iba't ibang
dako sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Pagpalain niyo sila at i-bless. Mga pastor po namin, kasamang nananalangin, pagpalain niyo po ang kanilang mga gawain sa araw po ito. Salamat po ngayon pong umaga. Salamat sa buhay po ng bawat isa. Mananatili po sa iglesyang ito ang mga burden bearer. Mananatili sa iglesyang ito ang mga gifted people. Mananatili sa iglesyang ito ang mga men of influence, mga destiny helper. At kahit sa panahon ito, magtatagumpay po kami. Ang buwan ng Agosto, tinataas po namin sa inyo. Makakapaglingkod kami sa inyo na may kalakasan. Sasamahan nyo kami. Nandyan man ang pagsubok, sasamahan nyo kami. Kagaya ni Shadrach, Meshach, Abednego, kagaya ni Joseph, sinamahan nyo po o Diyos at hindi nyo po pinabayaan. Magtatagumpay po kami. We are overcomer. We are a more than conqueror. We have already won. We have already overcome. We declare that Jesus is Lord sa aming mga buhay. We declare that Jesus is Lord sa aming pamilya. We declare that Jesus is Lord sa bansang Pilipinas. We declare that Jesus is Lord sa buong body of Christ. We declare that Jesus is Lord sa OFW. Salamat po Diyos. Kami at ang aming pamilya ay maglilingkod sa inyo. Malayo man ang aming mga pamilya, nasa ibang bansa, narito man sa Pilipinas, ingatan niyo sila, pagpalain, kagaya ni Joshua, ang declaration ni Joshua, kami at ang pamilya po namin maglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon Jesus. Salamat po Ama, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen.